Mga kasama sa detalye po ng ating mga balita. Unahin natin ang report. Ang Pangulong Bongbong Marcos may mensahe kay VP Sara sa pagtakbo nito bilang Pangulo. Ang Vice Presidente mas marami pang dapat ihingi ng tawad sa publiko. Ayon naman yan sa Malacanang. Kasama mo sa balita, Radyoman Chanel Salazar. RMN Live Report. Ito lamang ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Vice President Sara Duterte matapos nitong i-anunsyo ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo sa darating na 2028 elections. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, narinig din ng Pangulo ang paghingi ng tawad ni Duterte sa publiko dahil tinulungan umano niya itong manalo sa 2022 presidential elections. Giit ni Castro, taong bayan ang bumoto sa Pangulo at hindi dapat akuin ng Vice Presidente ang kredito dahil pareho silang nagtulungan noon sa ilalim ng Uniteam. Humingi siya ng kapatawaran dahil tinulungan niya sa pangangampanya. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay Uniteam. Kaya wag niya pong suluhin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. Dagdag pa ng Malacanang, mas marami pang dapat ihingi ng tawad si VP Sara sa publiko kaugnay ng mga isyong kinaharap niya. Kabilang dito ang umano'y questionable paggamit ng confidential funds sa Office of the Vice President at Department of Education. Mga pahayag niya tungkol sa pagkakaroon ng kakilalang assassin, pagpapakalat ng fake news at ang 7 million pesos na ginastos para sa staff, seguridad sa kanyang personal trips ngayong 2025 at marami pang iba. At mukhang nakalimutan niya itong ihingi ng tawad. Una po, mas dapat niyang inunang humingi ng tawad sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga biktima ng EJK. Dapat niya rin pong ihingi ng tawad at nakalimutan niya nang siya ay magsabing mayroon siyang kilalang assassin at handa siyang magpapatay. At ang assassin na to ay nag-agree or sumang-ayon sa kanyang plano. Dapat ihingi niya rin ng tawad ang mga fake news na ibinandera niya sa taong bayan. Binigyan din ng palasyo na hindi maaaring isisi sa administrasyon ang impeachment case na kinaharap ng Vice Presidente sa Kongreso. Sa huli, sinabi ng Malacanang na ang publiko ang huhusga kung sino ang tunay na nagtatrabaho para sa bayan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN. RMN Network.